Napapansin mo bang parang may kakaiba sa kilos ng mahal mong matanda nitong mga nakaraang buwan? Parang hindi na siya katulad ng dati, mahina na kumain, madalas pagod o parang mas tahimik kaysa karaniwan. Hindi biglaan ang pagtanda at lalo na ang pagpanaw. Madalas, may mga senyales ang katawan na unti-unting lumalabas. Mga babala na tila tahimik lang pero mahalagang pagtuunan ng pansin. Maraming pamilya ang nagugulat kapag biglang lumala ang kalagayan ng isang mahal sa buhay. Akala nila okay lang na natural lang ang mga pagbabago, pero kapag huli na, saka lang nila nare-realize may mga senyales na pala, hindi lang namin napansin. Kaya ang layunin ng video na ito ay hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka. Para habang may oras pa, mas maalagaan mo sila, mas mabigyan ng pansin ang mga bagay na dati na isasantabi. At higit sa lahat, para hindi ka magsisi sa huli na hindi mo na ipakita kung gaano mo sila kamahal. Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Baka isa sa mga senyales na tatalakayin natin ay kasalukuyan mo nang nakikita sa mahal mo sa buhay. At kung maaga mong makikita ang mga ito, mas maaga mong mabibigyan ng aksyon, ng malasakit, at ng panahon ang mga huling araw na talagang mahalaga. Dahil sa dulo, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo ay hindi lunas, kundi pagmamahal, pag-unawa at presensya. Senyales number 1, bigla ang pagpayat. Isa sa pinakaunang senyales na kadalasang lumilitaw isang taon bago tuluyang mamaalam ang isang matatanda ay ang biglaan o unti-unting pagbagsak ng timbang na hindi nila sinasadya. Mapapansin mo na dati masikip ang pantalon nila pero ngayon maluwag na. O kaya yung paborito nilang damit, parang lumulubog na sa katawan. Minsan, hindi mo ito agad mapapansin dahil gradual lang ang pagbabago. Pero sa pagdaan ng mga buwan, lumilitaw ito ng mas malinaw. Bakit nangyayari ito? Una, nawawala ang gana nilang kumain. Ang dating malakas sa pagkain, biglang kumakain na lang ng ilang subo. Hindi dahil nag-iinarte sila, kundi dahil may malaking pagbabagong nangyayari sa loob ng katawan nila. Habang tumatanda ang katawan, bumabagal ang metabolism at minsan pati ang panlasa ay nagbabago. Nawawala ang lasa ng pagkain, nawawala rin ang interes sa pagkain. Pero ang mas malalim na dahilan dito ay ang kakulangan ng katawan na i-absorb ng tama ang mga nutrients. Hindi na rin maayos ang pagproseso ng protina sa katawan, kaya nababawasan ang muscle mass. At kapag nawalan ng laman ang katawan, hindi lang ito tungkol sa itsura. May epekto ito sa kalusugan. Mas madali silang panghinaan ng katawan. Mas madalas silang madapa o matumba. Mas bumababa ang resistensya sa sakit. Minsan kahit anong gawin mo, lutuan mo ng paborito nilang ulam, alukin mo ng masarap na merienda o bigyan ng gatas at vitamins, hindi pa rin sila tumataba. Kasi hindi lang pagkain ang problema, kundi ang kakayahan ng katawan na magproseso nito. Ano ang dapat gawin? Maraming pamilya ang nagkakamaling pilitin silang kumain ng marami. Pero sa ganitong yugto ng buhay, hindi na iyon ang epektibo. Sa halip na damihan ng pagkain, mag-focus sa kalidad. Maghanda ng mga pagkain na madaling nguyain at lunukin. Gamitin ang maliliit pero masustansyang pagkain tulad ng lugaw na may itlog, sabaw na may gulay o smoothies na may prutas at gatas. Siguraduhin ding sapat ang tubig at hydration. Tandaan mo ito. Kapag ang isang matanda ay mabilis pumapayat, hindi lang ito dahil matanda na siya. Maaaring ito ay babala na may pinagdaraanan ang katawan sa loob at isa na itong paalala na ang katawan ay nag-uumpisang maghanda sa huling yugto nito. Kaya sa halip na pagalitan sila o mainis sa kakulitan nilang ayaw kumain, pakinggan mo ang sinasabi ng katawan nila. Ito ang oras para magpakita ng mas maraming pangunawa, malasakit at presensya. Dahil sa ganitong mga panahon, ang pinakaimportanteng nutrisyon na maibibigay mo ay ang pagmamahal. Senyales number 2, matinding panghihina at pagkapagod. Ang isa pang halatang senyales na maaaring nasa huling taon na ng kanyang buhay ang isang matanda ay ang malalim at matagalang pagkapagod. Yung klase ng pagod na hindi na natatanggal kahit matapos matulog o magpahinga. Hindi ito simpleng napagod lang kasi mainit ang panahon o kulang lang sa tulog. Ito ay isang matinding panghihina ng katawan na mararamdaman mo sa bawat kilos nila. Dati, kaya pa nilang bumangon mag-isa, magluto o makipag-usap ng masigla. Pero ngayon, parang hirap na silang tumayo mula sa kama. Ang paglakad papunta sa banyo ay parang isang malaking hamon na. Minsan,
Pati ang simpleng paghawak ng kutsara o pagtali ng buhok ay tila isang napakalaking bagay na. Bakit nangyayari ito? Kapag ang katawan ay unti-unti nang humihina, nagsisimula na itong magtipid ng enerhiya. Ang puso ay hindi na kasing lakas ng dati sa pagbomba ng dugo. Ang baga ay hindi na rin nakakakuha ng sapat na oxygen at ang mga kalamnan ay hindi na nabibigyan ng sapat na lakas. Lahat ng enerhiya ng katawan ay inuuna na lang sa mga vital organs, puso, utak, baga, kaya ang mga simpleng gawain ay bigla na lang nagiging nakakabigat. Bukod sa pisikal na epekto, may emotional na epekto rin ito. Maraming matatanda ang dati proud sa pagiging independent, pero ngayon nakakaramdam ng hiya, frustration at lungkot dahil hindi na nila magawa ang mga simpleng bagay. Ang resulta, umiwas na sila sa tao, hindi na gaanong nakikipag-usap, ayaw na nilang makisabay sa kainan o lumabas ng kwarto. Minsan, mukhang wala na silang ganang mabuhay. Hindi dahil wala na silang pakialam, kundi dahil wala na silang lakas. Bilang pamilya, ano ang pwede mong gawin? Una, intindihin sila. Hindi sila tamad, hindi sila nagpapabebe. Ang katawan nila ay talagang nagbabago at kailangang yakapin ito ng may malasakit. Pangalawa, gumawa ng mga sandaling payapa, makipagkwentuhan ng hindi pinipilit. Upo lang sa tabi nila, hawakan ang kamay nila, iparamdam mo na kahit hindi na sila kasing lakas, mahal pa rin sila. Ito ang panahong hindi mo kailangang hilingin sa kanila na bumangon o bumalik sa dating lakas nila. Sa halip, ibigay mo ang pahinga at presensyang kailangan nila ngayon. Dahil sa dulo ng lahat, hindi mahalaga kung ano ang nagagawa nila, kundi kung gaano sila nararamdaman na mahal at naiintindihan. Senyales number 3, kalituhan o paglayo sa mga tao. Minsan, hindi mo ito agad mapapansin, pero sa pagdaan ng mga linggo o buwan, mapapansin mong ang dati masiglang nakikipagkwentuhan, biglang naging tahimik. Ang dating maalalahanin, ngayon ay nalilimutan ang mga pangalan, petsa, o kahit kung nasaan siya. Ito ang senyales ng pagbagal ng isip at emosyon, isang senyales na madalas lumilitaw sa huling taon ng buhay. Minsan, ang tawag natin dito ay ulyanin o makakalimutin na talaga si Lola. Pero sa totoo lang, hindi lang basta pagtanda ito. Ito ay babala na ang utak ay unti-unti nang naapektuhan ng paghina ng katawan. Anong klaseng pagbabago ang mapapansin mo? Paulit-ulit silang nagtatanong ng parehong bagay. Hindi na nila matandaan ang pangalan ng mga kamag-anak. Nalilito kung anong araw na. Minsan parang lutang o biglang napapatahimik sa kalagitnaan ng usapan. May mga pagkakataon din na tila may on and off moments sila. Ngayon ay malinaw ang isip, pero mamaya, biglang hindi na nila matandaan ang pinag-usapan niyo. Bakit nangyayari ito? Tulad ng ibang bahagi ng katawan, ang utak ay nangangailangan ng sapat na oxygen at nutrition. Kapag bumagal ang sirkulasyon ng dugo at bumaba ang oxygen na pumapasok sa utak, nagsisimula ng humina ang mental clarity. Bukod sa kalituhan, mapapansin mo rin ang emotional na paglayo. Hindi na sila nakikihalubilo tulad ng dati. Ayaw na makisama sa mga family gathering. Madalas nakaupo lang sa isang sulok, tahimik at nakatingin sa malayo. Hindi ito dahil hindi na nila mahal ang pamilya. Ito'y dahil napapagod na silang makisabay. Ang simpleng usapan ay tila isang mental marathon para sa kanila. Maari ring magkaroon ng mood changes. Minsang masungit o madaling magalit. Minsang parang wala ng emosyon, walang gana, walang reaksyon. Minsang parang sobrang tahimik na parabang wala na sa sarili. Paano ka makakatulong? Huwag mo silang sabayang magtampo o mainis. Hindi nila ito ginusto. Sa halip na pilitin silang makisabay, samahan mo sila sa katahimikan. Hawakan mo ang kamay nila. Tawagin mo sila sa pangalang alam nilang mahalaga. Ulitin mo ang mga kwentong alam mong nagbibigay aliw. Ang presensya mo kahit walang maraming salita ay sapat na para ipadama ang pagmamahal. Sa panahong tila naglalakad na sila sa dulo ng daan, ang pagkakakilanlan ay maaaring mawala. Pero ang pagmamahal na ibinibigay mo ay nananatili sa puso nila. Kaya kung napapansin mong mas madalas silang nalilito o parang nawawala sa sarili, huwag mo itong balewalain. Ito na ang panahon para palitan ang mga tanong ng pag-unawa at ang katahimikan ng tunay na presensya. Senyales number 4, madalas magkasakit at mabagal maghilom. Isa sa mga pinakamalinaw na senyales na unti-unti nang bumababa ang kakayahan ng katawan ay ang madalas na pagkakasakit at matagal na paghilom ng mga sugat.
Baka napapansin mong dati, kahit anong sipon o ubo ay mabilis gumaling si lolo o si lola. Pero ngayon, tila bawat simpleng sakit ay nagtatagal ng linggo, minsan buwan. Kahit ang maliit na sugat sa braso, imbes na gumaling agad, ay nananatiling hilaw o, mas masahol pa, dumudugo uli. Bakit ito nangyayari? Habang papalapit ang katawan sa huling yugto ng buhay, humihina na ang immune system, ang panlaban ng katawan sa sakit. Ang dating kaya niyang labanan agad-agad, ngayon ay nagiging malaking banta. Kapag humina ang resistensya, mas madaling kapitan ng sipon, trangkaso, UTI, at pneumonia. Minsan isang impeksyon pa lang, may kasunod na agad. Kahit simpleng sugat o galos, pwedeng mauwi sa impeksyon o sugat na hindi gumagaling. Minsan din, ang senyales ng impeksyon sa matatanda ay hindi na gaya ng karaniwang sintomas na inaasahan natin. Hindi na sila nilalagnat, pero mas tulala sila. Hindi na sila inuubo ng sobra pero wala nang gana kumain, parang mas mahina at walang sigla kaysa dati. Kapag ganito ang nangyayari, malaking posibilidad na may impeksyong nangyayari sa loob ng katawan, kahit hindi mo ito agad nakikita. Bukod pa riyan, humihina na rin ang circulation o daloy ng dugo. Kaya ang mga sugat ay hindi nabibigyan ng sapat na oxygen at nutrition para mabilis maghilom. Ano ang pwedeng gawin? Minsan, ang unang instinct ng pamilya ay dalhin agad sa ospital, bigyan ng malakas na gamot o ipa-antibiotic. Pero tandaan, sa ganitong yugto ng buhay, hindi na laging epektibo ang malalakas na gamot. Mas madalas, ang kailangan nila ay comfort care. Siguraduhing hydrated sila, kahit paunti-unti lang ang iniinom. Panatilihing malinis at moisturized ang balat, lalo na sa mga bahagi ng katawan na laging nakahiga. Iwasan ang pressure sores sa pamamagitan ng maayos na pagposisyon sa kama. Ito ang panahon na hindi na basta gamot ang solusyon, kundi ang pag-aalaga, pagmamasid at malasakit na alam mong hindi lang pisikal ang inaalagaan, kundi buong pagkatao nila. Kung napapansin mong madalas silang magkasakit, matagal gumaling, at tila mas marupok na ang katawan nila, ito na ang katawan na nagsasabing, pahinga na. At sa ganitong sandali, ang pinakamagandang gamot ay ang presensya mo at ang katahimikan na puno ng pagmamahal. Senyales number 5. Pagbabago sa paghinga at sirkulasyon. Isa sa mga pinaka-nakakabahalang senyales na malapit na ang dulo ay ang mga pagbabago sa paghinga at sirkulasyon ng katawan. Hindi man ito agad-agad halata, pero kung mapapansin mo ng maaga, makakatulong ito para maibigay mo ang tamang pag-aalaga. Ano-ano ang mga senyales? Una, ang kanilang paghinga ay nagiging mabagal, mababaw o hindi regular. May mga sandali na parang humihinga sila ng mabilis, tapos biglang mahaba ang pagitan bago sumunod na hinga. Ito ang tinatawag minsan na Cheney-Stokes breathing. Paulit-ulit na malalim na hinga, tapos biglang paghinto bago bumalik ulit. Minsan naman, tila nahihirapan silang huminga kapag nakahiga, kaya mas pinipili nilang matulog ng nakaupo o naka-recline. Pwede ring makaranas ng pag-ubo, parang may plema o tunog na gurgling habang humihinga dahil sa fluid buildup sa baga. Sa circulation naman, mapapansin mong malamig na ang kanilang mga kamay, paa o tenga. Ang mga daliri at kuko ay pumuputla o minsan ay nagkakaroon ng asul o malalilang kulay. Ito ay dahil ang dugo ay hindi na umaabot sa mga dulo ng katawan. Mas inuuna na lang ng katawan ang mga importanteng organs gaya ng puso at utak. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay senyales na mahina na ang puso at baga. Unti-unting bumabagal ang kanilang function, isang natural na paghahanda ng katawan sa huling yugto ng buhay. Para sa pamilya, nakakatakot itong makita. Instinct natin na tulungan silang huminga ng malalim, alugin sila, o dalhin agad sa ospital. Pero sa totoo lang, ito ay bahagi na ng likas na proseso ng katawan sa paglalakbay patungong kapahingaan. Ano ang pwedeng gawin? Hindi man natin mapigilan ang mga pagbabagong ito, maaari pa rin nating pagaanin ang pakiramdam nila. Gamitin ang humidifier para lumuwag ang paghinga. Panatilihing malamig at presko ang kwarto. Bigyan ng maliliit na sips ng tubig kung kaya pa. Kung may payo ang doktor, pwedeng gumamit ng oxygen o gamot para sa comfort. Sa ganitong panahon, ang pinakamahalaga ay hindi na ang pagpagaling, kundi ang pagbibigay ng dignidad, katahimikan at pagmamahal. Kung napapansin mo na ang paghinga ng mahal mo sa buhay ay pabago-bago o ang kanilang balat ay malamig at maputla, huwag mo itong balewalain. Ito na ang hudyat ng katawan. Humihinto na ako, dahan-dahan na.
At sa ganitong sandali, ang pinakamasarap marinig ng isang lumilisan ay ang mga salitang, "Nandito ako, mahal kita, wala kang dapat alalahanin." Ngayong narinig mo na ang 5 senyales, bigla ang pagpayat, matinding panghihina, kalituhan at paglayo, madalas magkasakit at pagbabago sa paghinga at sirkulasyon, panahon na para sandaling huminto at magnilay. Oo, masakit isipin, mahirap tanggapin, pero hindi mo kontrolado ang pagdating ng wakas. Wala ni isa sa atin ang nakakaalam kung kailan ito darating, pero meron tayong kapangyarihan kung paano natin haharapin ito. Pwede tayong matakot, pwede tayong magpanggap na wala tayong napapansin, o pwede tayong pumili na harapin ito ng may tapang, pagmamahal at pag-unawa. Sa huling bahagi ng buhay, hindi na dami ng araw ang sukatan, kundi lalim ng koneksyon. Hindi na mahalaga kung makakalakad pa ba sila, makakakain pa ba ng marami, o makakakilala pa ba ng mga tao sa paligid. Ang mahalaga ay maiparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa, na sa bawat hinga, sa bawat pagtulog, sa bawat katahimikan, nandyan tayo. Gamitin mo ang natitirang oras hindi para sa takot, kundi para sa pagmamahal, para sa mga yakap, kwento, dasal, at katahimikang puno ng presensya. At kung umabot ka sa puntong ito ng video, gusto kong marinig mula sa iyo. I-comment mo sa baba ang "Handa akong magmahal hanggang dulo." At kung sa tingin mo ay may natutunan ka o may mahal ka sa buhay na kailangang marinig ito, paki-like, paki-share at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Salamat sa pagsama mo sa amin. Hanggang sa susunod, alalahanin mong ang tunay na lakas ay nasa puso.